Mga biyahero, tinanong namin ng 100 kapuso, saan lugar nga ba matatagpuan ang mga ito? Batanes kaya? Amsterdam? O Rome? Clue, no need for passport. At kung mapapadpad kayo sa norte, malamang ay nadadaanan nyo ang probinsyang ito. Services, ang top answer, malalaman natin ngayong gabi. Dahil katabing bayan ito ng Pampanga, marami sa mga residente rito marunong ding magkapampangan. Pati ang pagkain, hindi rin nalalayo. Magkasing sarap naman kaya? Ang Bamban ay sa boundary ng Bamban, Tarlac. Boundary ng Tarlac at Pampanga. And guess what? Ito ang version nila ng sisig. Pero ang hanash ng mga Tarlakenyo, makanakla! Dahil ngayon, it's our time to shine. We're going back to Tarlac. Of course, I featured a lot of places in my lifetime with my crew and travel show stuff. But I'm surprised na, wow, this is something new again. And in Tarlac. Lugar na kompleto sarkados ba ang hanap nyo? Huwag lang mag-stop over. Sa susunod, dayuhin nyo na mismo. So whether pang low cost yan, low budget, or yung mga pang high-end, marami po tayong mapupuntahan dito sa ating bayan ng Bamban. This is a place for the whole family, pang barkada, pang magkakaibigan, pang lovebirds. Actually, kahit na mabata, kahit na matanda, pwedeng pumunta dito. Para sa road trip na worth it, tara na sa Tarlac. Binubuo ng 17 municipalities at isang city ang Tarlac Province. Sa southern part ng probinsya, matatagpuan ang bayan ng Bamban. Pinaliligiran ito ng Pampanga at Zambales. Ang first stop natin dito, familiar ba? Kung iniisip nyo, bigla tayong napadpad sa Batanes, kalma lang dahil nasa Tarlac pa rin tayo. 2019 nang buksan ang Bella Montana Farm. Unfortunately, after a few months, ay nagkaroon na ng lockdown, kaya nagsara rin pansamantala ang camping site. Pero ngayon, dinarayo na rin ito muli. Sa pagbisita natin dito, may naabutan tayong pamilya. Magbabarkada. At magkasintahan na sinusulit ang good weather at captivating view. Nahapon po! Ay, kumusta? Kaya na tayo. Oh, hindi. Actually, nagbigay lang ako talaga ng kutsilyo. Baka kailangan nyo lang ng kutsilyo. Para sa isda. Para sa isda. So, Dahil, hinahanap ko lang po yung... Ayun, dito pala yung upuan ko. Ay, sus. ready ah. Ay, nako. Kaya na tayo. Ay, sige. Wow. Uy, salamat. Ready ka na. Hindi po ako nagda-diet. Pwede. Lako lang po. Ang pamilya ng katukayo kong si Andrew. Not once, not twice, kundi halos buwan-buwan daw kung bumisita rito sa farm. Habi yarn? Tawag ko dito galawang pandemic eh. Oo, tama. Dahil parang halos lahat yata ng tao, of course, when medyo wala nang lockdown masyado, Yes. parang gusto nilang maghanap ng something, anything outdoor. Kasi na-lockdown nga and then this is their way out para to go back to nature. Kayo, your family, Yes. you guys have been doing this for a long time. Yes, we've been doing this for more than 5 years. For more than 5 Pero years. laging naging ano na lang nung lockdown. Ah. Halos every month we go places. I'm still quite shocked that, I mean, of course, I featured a lot of places in my lifetime with my crew and Yeah. with my, the travel show stuff. But I'm surprised na, wow, this is something new again. And in Tarlac. Tarlac lang, yes. Kayo, what was your reaction when you found this When I spot? found this place, nung punta kami dito, sobrang lamig. That was around January. Naka-bubble jacket kami pumunta dito. This is like 2 years ago, a year ago? A year ago. A year ago, This a is year a year ago. ago. Naka-bubble jacket kami pupunta dito. Pag gabi, sobrang lamig. Maybe around 17 degrees or 16 degrees. And then mahangin, I'm guessing. Mahangin, yes. Generally, you have nice flat spaces, just a bit of slope, pero just the right amount of slope na you can actually parang let your kids Yes, roam safe. freely. Safe sila. Kaya pumunta kami dito, hindi masyadong malkabo kasi nga halos green pa dito eh. Kaya ito yung pinaka-best namin, best location for camping. Kaya dito kami laging pupunta every month. Usually nandito kami. 300 pesos ang camping fee kung may dala kayong sariling tent. Kung wala naman, don't worry dahil may tent for rent dito. 300 pesos ang tent, nakasya ang 2 hanggang 3 biyero. Kung 4 o 5 naman kayo, 500 pesos naman ang renta para sa mas malaking tent. For day tour, it's 50 pesos per head and 50 pesos for parking fee. And pag camping naman, it's 300 pesos per head and additional 100 pesos for parking fee.
Gusto mong bumiyahe ng Europe pero walang visa at passport? Worry no more dahil pwedeng dayuhin ang bagong sumisikat na pasyalang ito sa bayan pa rin ng Bamban. Look at me, in a foreign land ang peg. Sino ka dyan? Kasi yung may-ari po ng Goshen Resort and Hotel ay traveler po talaga siya. So nagpupunta po siya sa iba't ibang bansa. Rome is yung pinaka-favorite po niya. April 2017 nang buksan ito sa publiko. At mula noon, marami nang namangha sa 4-hectare Roman-inspired resort and hotel na ito. Sa ngayon, meron silang 33 rooms na kasyang hanggang sa 200 biyahero. We have different kinds of rooms. Meron tayong standard room which is for 3,500 pesos only. So free breakfast na po yun. At the same time, meron din tayong mga family rooms. At meron din tayong mga parang dorm type na rooms. Paboritong prenup photoshoot location din ito dahil kahit saan kayo pumwesto, picture perfect ang bawat anggulo. May 4 na swimming pools din dito. Kung kayo naman ay magde-day tour, sightseeing is for only 150 pesos. At kung kayo naman ay mag-swimming, just add another 100 pesos. Kung nagutom sa one-to-sawang selfie at groovy, to the rescue ang mga kainan dito. Meron silang Japanese restaurant at Italian restaurant na nagsaserve rin ng ilang Filipino dishes with a twist. Ilan sa bestsellers ng salmon sisig. Don Marciano pasta. Baby back ribs. Tantan men. Pork katsudon. At California Maki. Bukas ang resort araw-araw mula 8 a.m. hanggang 9 p.m. From a Rome-inspired pasyalan, lipat naman tayo sa isa pang holy destination, ang Tarlac Holy Land and Pilgrimage Site. Ang naging inspirasyon daw nito, Jerusalem na minsan na rin binisita ng nagpatayo ng pilgrimage site. While I was ministering in this area, I find difficulties evangelizing the Aitas because they can hardly read the Bible. So it came to my mind on how I will present the life of Christ among these indigenous people. I decided to create a holy land. Makikita dito ang 12 Stations of the Cross. At ang pinaka-highlight dito, ang 40-foot statue of Jesus on the cross on Mount Golgotha. Ancestral domain ng mga Aita ang lugar, kaya sila ang mga tagapangalaga rito. Libre ang entrance sa pilgrimage site at bukas ito araw-araw. What I did is to partner with the Monasterio de Tarlac to help me maintain and propagate and really come out as a pilgrimage area. Calming at relaxing din ang susunod nating destinasyon. Red Barn? Windmill? Saan lugar naman kaya ito? Pililla Rizal? Banggi, Ilocos Norte? O Amsterdam? None of the above dahil nasa Tarlac City lang ang recreation area na ito, Bieros. Highland Mini Golf na conceptualize siya during the pandemic. Parang conversations lang siya with the family. Originally, kubo lang siya. Gift ng dad ko sa mom ko. Then napansin namin yung mga tao, lagi nagpapapicture, umiikot, parang nagustuhan nila yung place. Doon namin naisipan, i-open siya sa public. Di rin kayo magugutom dito dahil meron silang cafe at restaurant. Pwede ring mag-volleyball at subukan ng kanilang mini basketball. Ang babayaran niya lang is 50 pesos for adults and 30 pesos for kids. Susubukan ng aming cameraman na si Jeff ang highlight activity dito, ang golf. Sabi sa inyo huwag maliitin ang kanilang mini golf eh. Dito, like sa Region 3, wala pang mini golf. So naisipan namin na mag-enjoy lahat. Kahit walang experience sa golf, pwedeng maglaro. Panalong bonding activity ito para sa buong pamilya at barkada. Habang ang kakanin ng Tarlac nakarolyo, ito ang kanilang pinagmamalaking kapit rolls.
tuwing may mga handaan kami, like Christmas, most especially New Year. So, syempre, kasi dahil we call it kapit. So, Kapit. na kapit para yung swerte Swerte, natin. kumapit. Yes, kumapit. Parang tradition na sa mga Filipino din na yung malagkit, na lagi tayong may kakanin. And normally, mga locals or yung mga taga Bamban, Yes. normally they eat this during a special occasion, or it's pretty much like a delicacy na For, you can enjoy any day. Yes, for us naman, if you're craving for this kind of sticky rice, so you can make it on your own, but we have the local, yung mga kababayan natin dito sa Bamban. Pour lang natin siya dito sa ano natin, and then we steam it for 20 minutes. So it really is just a thin layer, no? Yes, kasi kung makapal yung butter natin, so tendency mahirapan tayong mag-roll. Mag-roll. Yes, so mas better if yung pan natin is very little lang yung ibubuhos natin. So, para mas ma-roll natin ng mas maayos. Got it. Okay, so ito na yung finished product natin for latik. So, 400 ml of kakanggata. Para siyang tikoy. Yes, it's like tikoy then. Okay, so dito sa center, Pork or beef ginili? ano Dala ka lang. ano to, latik. Tik. So, roll lang natin siya. So, ito na siya. Yan. Okay. Tama nga yung hula natin. The texture is parang medyo tikoy. Sa gitna yung latik. I mean, yung texture niya talagang sapin-sapin. Wala lang siyang kulay, but the texture is pretty much the same. Glutinous rice mixed with coconut milk. Tapos nun, it's just executed differently. It was just prepared differently, but kung ano yung paborito nating texture, the right amount of sweetness na nakukuha natin kapag kumakain tayo ng sapin-sapin, yun din yung makukuha nyo kapag kakain kayo ng kapit dito sa Banban. Different, yet the same. But it's perfect. Dahil mabigat sa tiyan ang kakanin, burn natin ang kinain natin sa racetrack. Magdadalawang dekada na ngayong taon ang Kart City Tarlac na matatagpuan sa Tarlac City. We started as friends, a group of friends na mahilig sa outdoor sports. Mahilig magkarera, kakamping. Pumupunta kami nun sa medyo mga racetrack sa Manila, sa Batangas, sa Cavite. Nagtatry kami ng mga iba't ibang go-karts, fun karts at saka race karts. Tapos naisip namin, bakit tayo kailangang lumayo? So naisip namin, tara, sama-sama tayo. Gumawa tayo ng isang racetrack at doon tayo magkarera. Meron silang 20 go-karts dito. Ang single karts na may dalawang klase, junior at adult. Para sa edad na 10 hanggang 12 years old ang junior karts, habang ang adult karts naman ay para sa edad na 13 years old pataas. Meron ding pedal karts para sa mga bata at may sarili tong racetrack. Ang newest addition sa kanilang go-karts, ang twin karts na pandalawahan, pero take note na isa lang ang pwedeng driver for safety. Sulit na rin daw ang 5-minute ride dahil makaiikot na ng 4 hanggang 5 beses sa racetrack na may habang 800 meters. Bukas ito araw-araw mula 12 noon hanggang 12 midnight. Whether pang low cost yan, low budget, or yung mga pang high-end po. Marami po tayong mapupuntahan dito sa ating bayan ng Bamban. Saan naabot ang 10 pesos nyo? May mapupuntahan yan sa Bamban. Kabubukas ng itong 2022 ng campsite na ito, kung saan makikita ang breathtaking view ng Mount Arayat. Usually ang dinadayo nila dito is yung view kasi nga ang ganda ng view lalo-lalo na pag hapon. Yung mga street lights, kitang-kita po from Capas, Mabalacat, Clark. Kitang-kita po yung view dito. Was this parang, you think, a pandemic idea or medyo, I guess, lumawak at nagkaroon ng mas maraming mga tourist spots dahil sa pandemic? I think so. Kasi kahit ako nung time na yun, nung pandemic din, naghahanap din ako ng place na pwedeng
relax muna kasi bahay boring na talaga sa bahay. Anong magandang oras pumunta yung mga tao dito? Para sa akin, ang jogging ko talaga Early is morning. early morning talaga. Which is what? 5, 5:30? Around 5:36, ganun, maganda pa yun kasi mostly ganito pa yung klima, yung temperature din. Kahit summer, no? I mean, at ganun. least hindi At ganun least, kainit. oo. No? Oo. Nagsisimula ang day tour ng 5:30 a.m. hanggang 8 p.m. Kung bitin ng ilang oras ng sightseeing, pwede ang overnight stay dito mula 5 p.m. hanggang 9 a.m. kinabukasan. May bayad lang ng 100 pesos camping fee kung may dalang sariling tent. Kung wala naman, may pinarerentahan silang tent na pandalawahan at pang-apatan sa halagang 100 pesos. Yung kubo po for day tour is 300. Overnight po namin is 500 for 6 packs po yun. May kainan din dito na nagbebenta ng iba't ibang silog meals at iba't ibang merienda. Pag bumisita po ng Tarlac, lalong-lalo na po dito sa ating bayan ng Bamban, may pagmamalaki po natin yung iba't ibang mga pagkain na meron tayo. Isa po sa pinagmamalaki po natin ay ang bagis. Noong nakaraang 49th founding anniversary ng Tarlac, kinilala ang bagis bilang official dish dito. Carabao meat ang original na ginagamit sa pagluluto nito dahil marami raw ang nag-aalaga ng kalabaw noon. Pero sa paglipas ng panahon, sinahugan na rin ito ng baboy, manok, baka at kambing. Well, bagis hindi natin tikman. Asus! Before, pag sinabi mong bagis, it's kalabaw meat. Sa mga taong hindi gusto kumain ng kalabaw, ano ba yung pinakamalapit? Beef. So, magkaroon tayo ng beef background. Get it? Brief background lang para sa mga hindi nakakaalam. Ang Bamban ay sa boundary ng Tarlac at Pampanga. And guess what? Ito ang version nila ng sisig. And as you all know, sisig comes from Pampanga. Tignan natin. Gets. Yung unang tikim mo, may asim. Biglang, ayan na, parating na yung sili. Hello! Gumagano siya sa dila mo. But anyway, I get it. Totally get it. And that's why, ito yung parang naging base nila sa ibang dishes na alam natin. Katulad neto. You can eat this on its own, have a few drinks, as pulutan. You can eat this with definitely rice, and you can use this nga as the base meat for dishes like this one. Pwede pang ang pizza eh. Pwede pang pasta. Hey, kayo na bahala. Bakit ba ako kumakain mag-isa? Eh pwede naman may kasama. Bawal ang sad dito. At hindi nila kayo hahayangang mag-isa. Date reveal na ba? Tada! Sila ang mga date ko for today. What? Grabe ka naman. Toothbrush naman ako. Gusto mo na ito? Ilang lang yan sa mga pwedeng gawin as a volunteerist. Yan ang tawag sa mga bisita na gustong mag-volunteer sa pagpapakain, pagpapaligo, pakikipaglaro sa mga aso at pusa rito. That's what you call being a tourista for a cause. Oh no! Meron din sila accommodation na kasya ang hanggang 20 biyahero. When did this start? And I guess when did your passion for animal welfare start? We established this in 2006 because we were looking for a place where we can put our rescues from the dog meat trade, because while we have arrangements before with the LGU
to put our rescues there, we had a very limited time to find homes for them. Okay, let's go back to the dog meat situation. Oh, hold on. Kasi parang, of course, I'm not like super exposed with the dog meat situation here in the country. How bad is it? Well, now it's better Okay. versus long time ago, 20 years ago. When we were starting the dog meat trade rescue, we were rescuing 200, 300 dogs in one truck, in one jeepney, in 3-6 rescues a month. The dog meat trade is prevalent in the north, Baguio, Benguet, La Trinidad, in Ilocos region, Pangasinan, Central Luzon. Here, where we are right now, the dog meat trade is still very strong. Our founder is a British citizen. Okay. Charles was able to read in a newspaper back in the UK about dogs being slaughtered for commercial or human consumption. So he came here, investigated, he formed the group to look into it, and then eventually he formed Animal Kingdom Foundation. I think slowly he saw in me because I had so many suggestions, I had so many things in my mind to help improve because it's a passion. It's a potion. Yeah, something like that. Potion. Yeah. Okay, sorry. Ngayon ay may 300 dogs and cats ang inaalagaan nila rito at lahat ay naghahanap ng permanenteng tahanan o mga mag-aampon sa kanila. Is there like a screening test? Yes. #adopt, don't shop, viajeros. Give these fur babies a chance to find their forever home. Kauumpisa lang po namin na palaguin ang sektor ng turismo. Kung sa ganun, mas makilala po sa mapa ng Pilipinas ang bayan po ng Bamban. Isa sa mga nakikilalang pasyalan dito ang susunod nating dadayuhin. Pero mukhang hindi nakisama ang panahon at inulan kami buong araw. Kamusta daw ng mga nakaraang araw? Ay, ito nga po yung chika. Kahapon daw po maganda yung araw. Ngayon po, umuulan. Ayan po oh, ang ganda ng daan. Pero dahil ang mantra natin ay gagala kami, rain or shine, tuloy ang laban, biheros. Matapos ang 5 minutong lakaran, narating na namin ang Kalbutan Spring Pool o mas kilala bilang Batcha Pool. So, dito tayo ngayon sa tabi ng Batcha Pools. Bakit tinawag na Batcha? Kakausap ko na sa owner ng farm, which I think is a 24-25 hectare property. Sa dulo nito, sa baba, mga katutubo, doon naglalaba gamit ang Batcha. Yung mga Batcha na to galing pang Bulacan. Kasi namin yung Bulacan Batcha, ibang dekalidad yata niyan. I mean, from experience, coming from mga cameraman namin na galing Bulacan. Iba daw talagang tatak Bulacan. At napadpad pa yan dito sa Tarlac. So ang trip ng mga tao dito ay sumakay sa Batcha at mag-lounge around sa, I guess, one of the 4 pools that are available now. Yung pools are man-made. Ni-utilize lang nila talaga yung daloy ng tubig. So yeah, as you can see, it's not the best weather. But andyan pa naman yung tubig, andyan pa naman yung Batcha. Ano bang gagawin natin dito? Biheros, balance is key. Focus lang. Para umusa tayo, let's be resourceful, guys. Ayan, i-enjoy lang natin ang Batcha moment. Oh no! Mabuti na lang nandito si Kuya. First time ko bang sumakay sa isang Bulacan-made Batcha? Probably not. Kaya kahit paano nagkaroon ako ng konting idea na dapat yung katawan mo ay nasa gitna para hindi pumasok yung tubig sa loob ng Batcha. Kasi once na pumasok yung tubig sa Batcha na substantial amount, doon tataob yung Batcha. At kung sino mang taong nakasakay doon sa Batcha nyo, Ano ba ang ultimate vacation goals?
syempre, dun tayo sa all-in. Yung pwedeng pampamilya, pambarkada, para sa lovebirds, at pati na rin ang animal lovers. Yung kayang sakyan ng trip nyo, chill man o extreme activities. At syempre, doon tayo sa pasok sa budget, pero overflowing ang experiences. Kaya tara na sa Tarlac. Hindi lang pang stopover yan, pang bakasyonan na.